Colt! Nanay is here! Muli kong pagtawag sa anak na masyadong abala sa paglalaro ng kanyang Lego. Mukhang di niya pa rin ako naririnig. Inaasahan ko na naman to. Nilapitan ko siya at hinagka ng kanyang ulo. Nagpatuloy pa rin siya sa kritikal na pagbuo ng Lego. Sa wakas, naramdaman niya rin ang paghaplos ko sa kanyang buhok, kaya't nilingon niya na ako. Ngunit katulad na lang ng mga nauna, di niya ako magawang tingnan sa mga mata. Ngumiti siya. Kaagad napawi nito ang pagod sa aking katawan dahil sa buong araw na pagtatrabaho. Noong isilang ko siya, pinaghalong lamig at init ang bumuo sa puso ko nang unang makita ang kanyang mukha. Hindi may pagkakailang pagiging magkamukha nila ng kanyang ama. Nakuha niya mula kay Gavin ang hugis at tangos ng ilong. Tingin ko rin sa ama niya naman ang makapal at napakaitim na buhok. Lalong-lalo na ang kanyang mga mata. Nanindig ang balahibo ko. Ngumiti ako sa kanya pabalik at marahang nilahad ang kamay. Tinanggap niya ito at nilapat sa kanyang noo. Mano po, nanay. Matapos gawin ng pagmamano, muling binalik ng anak kong atensyon sa Lego. Napalinga ako at nakitang paglabas ng kasambahay mula sa kusina. Isa ring punong Pinoy dito sa Canada. Kinuha ko siya ng 2 taon ng anak ko para may magbabantay dito. Nagdesisyon ako magtrabaho para sa kinabukasan ni Colton. Si nanay, Ate Susan, nakauwi ba galing trabaho? Opo, nagluluto po sa kusina. Sige, shower na muna ako. Pakitingnan na lang po si Colton, ate. Bilin ko at naglakad na papasok ng kwarto. Matapos maligo at makapagbihis, lumabas na ako ng kwarto. Nadatnan ko ang pag-iyak ng anak kong nakaupo sa sahig na kasalukuyan inaalo naman ni Ate Susan. Kagad ko silang dinaluhan. Ano raw problema, ate? Tanong ko sa kasambahay. Kulang daw po kasi ng 1 piraso ng Lego eh. Hindi niya makumpleto. Naupo na rin ako sa sahig at tinarap ang anak. Inabala naman ng kasambahay ang sarili sa paghahanap ng pirasong nawawala. Colt, calm down now. Utos ko sa striktong boses. Sinimulan na niyang ibitin ng isang braso sa ere at tas baba itong ginagalaw. Hinayaan ko siya dahil normal na to para sa kanya. Hindi niya pa rin ako matignan ng diretsyo. Patuloy lang ang pag-iyak niya. Namumula na ang dulo ng kanyang maliit na ilong. If you keep on crying, we will not find the missing piece. You will not be able to finish your Lego. Babala ko habang pinapalis sa mga luha niya gamit ang daliri. I need it! I want my piece! Iyak na hiyaw niya. Hinuli ko ang kanyang tingin kahit na alam ko na imposible. And you will have it once you calm down. Nakanginig ang mga labi niya dulot ng pag-iyak. Ang kanyang dibdib na may walang tigil sa taas-baba at paggalaw. Hindi pa rin siya kumalma. Minsan sa tuwing ganito ang nangyayari ay sinusumpong siya. Gusto na lang sumuko ngunit sa tuwing maiisip ko na tanging siyang dahilan ng pagbangon ko mula sa pagkalugmok, nabubuhayin ulit ako. Kaya kong gawin ang lahat para sa anak ko. Eto na po, ma'am. Nakita ko na po si Ate Susan hawak ng nawawalang piraso. Inabot niya to sa anak ko na agarang kumalma ng mahawakan ng Lego. Kinuha ko ang atensyon niya. What will you tell Ate Susan? Thank you, Ate Susan. Aniya sa maliit na boses. Tinoon niyang pansin sa pagdikit nito sa nabuo na niyang palasyo. You are such a good boy, Colt. Bulong ko. Sabay naming pinagbasta ni Ate Susan ang kalmadong disposisyon ng anak ko. 1-year-old pa lang si Colton nung ma-diagnose siya na mayroong tinatawag na ASD or Autism Spectrum Disorder. Ang level nito, mild autism. Sinabihan ako ng doktor na sa paglaki raw ni Colton, unti-unti rin itong makokorekt at mawawala dahil mild lang naman. Ang sanhi raw ng ASD ay abnormalities sa brain structure or function. Kumpara sa utak ng isang normal na bata, may kaibahan daw ang hugis at istruktura ng utak ng batang mayroong ASD. Sa unang taon ni Colton, sobra ako nahirapan. Pinagsabay ko rin kasi ang pag-aaral at pag-aalaga sa kanya. Tinutulungan naman ako ni nanay. Masyadong malikot si Colton. Bigla-biglang nagagalit ng walang dahilan. Kapag may mali o kulang sa mga ginagawa niya, mabilis siyang naiinis. Nahihirapan siyang intindihin ang nararamdaman o emosyon ng ibang tao. Minsan naisip ko siguro dahil to sa kawalan niya ng kakayahan na makipag-eye contact. Pero nung pinaliwanag ang lahat ng to ng doktor sa akin, mas naintindihan ko si Colton. Mas sinabaan kong pasensya dahil alam ko na hindi niya naman kagustuhan to. Bahagi pa rin to na milagrong binigay sa akin ng Diyos. Kumain na ba siya, ate? Opo, pinakain ko na po siya kaninang 6:00. Sabay kaming napalingon ni Ate Susan nang marinig ang pagtawag ni nanay mula sa kusina. Tumayo ako at muling tingnan si Ate Susan.
Ikaw, kumain ka na? Mamaya na lang po pagkatapos ninyo. Babantayin ko pa po si Colton. Tumango ako at ngumiti. Sige. Nagtungo na ako sa kusina. Nadatan ko si nanay na abala sa paghanda ng mesa. Kagad ako tumulong sa kanya at naglagay ng mga plato. Nang nakanda ng lahat, naupo na kami. Nalagyan ni nanay ng broccoli ang ibabaw ng kanin ko. Alam niya kasing gustong gusto ko to. Kamusta ang trabaho? Okay naman po, medyo abala. Tugon ko. Kayo nay, kamusta ang trabaho kina Mrs. Owens? Mabuti naman, di naman masyadong demanding si Mrs. Owens. Mas nasisiyahan nga ako sa pagiging private caregiver niya kumpara nung nasa home for the aged talaga ako nagtatrabaho. Natahimik pa kami habang ipinagpatuloy ang pagkain. Patapos na ako at umiinom na lamang ng tubig. Muli kong nilapag ang baso sa mesa. Tinignan si nanay na halatang may edad na rin. Kung magretiro na lang kaya kayo, nay, para naman makapagpahinga na kayo, ako na lang magtatrabaho para sa atin. Medyo malaki naman ang kinikita ko eh. Saka na, kapag natapos ng therapy ng apo ko, alam mo naman medyo may kamahalan din yon. Tinanguan ko na lamang siya at hindi na umapela pa. Paglaon ng ilang segundong katahimikan, muli siyang nagsalita. Hindi mo ba talaga ako tatanungin tungkol sa kanya? Alam ko kung sino ang tinutukoy ni nanay. Ang ama ko. Sa loob ng 5 taon naming naninirahan dito sa Canada, ilang beses niya na akong tinanong nito. Pero ganon pa rin ang sagot ko. Hindi na po. Iniwan niya naman ako, hindi ba? Malungkot akong pinagmasdan ni nanay. Simula na makabangon, isa sa mga pinaka-importanting natutunan ko sa buhay ay ang huwag ipilit ang isang bagay. Na hindi ko dapat ipilit ang sarili sa taong inayawan at sinukuan na ako. Dapat bago magmahal ng iba, sarili mo nang mahalin. Bago pahalagahan ng iba, matuto dapat pahalagahan ng sarili. Upang kung sa huli mawala ang isang taong pinagkukunan ng panahon at pagmamahal, hindi niya madala ang lahat-lahat sa iyo. Hindi sagad sa buto ang sakit. Nung una gustong gusto kong manakit at maghigante dahil sa matinding puot na bumalot sa buong pagkatao ko. Habang patuloy na pinagbubuntis si Colton, yun lamang ang laman ng isipan ko. Iniisip ko na sa pagpapalaki ko kay Colton, tuturuan ko siyang kamuhian ang sariling ama. Sasabihin ko sa kanyang pagtakwil na ginawa nito, na kung dumating man ang araw na magkita sila, galit ang ipaparanas ng anak ko kay Gavin. Kasabay ng galit na meron ako. Nagbagong lahat ng yon nang isilang ko si Colton. Nang kauna-unahan ko na sulyapan ng maaliwalas na mukha ng anak ko. Sa unang pagkargo ko sa malit niyang katawan, lumambot ang puso ko. Sa unang ngiti niya namatay ang galit na sinindahan ko. Natuto akong magpatawad sa lahat. At higit sa lahat, pinatawad ko ang aking sarili dahil sa bawal na pagmamahal. Kinaumagahan, hinatid ko si Colton sa ospital para sa weekly therapy niya. Binubuo ito ng behavior therapy, play-based therapy, physical therapy, and nutritional therapy kaya't naman may kamahalan talaga. Di na isinamang speech-language therapy dahil wala naman ang problema si Colton dito. Matapos maipark ang sasakyan, bumaba na kami. Hinawakan ko isa niyang kamay at naglakad na kami papasok ng ospital. Tiningala niya ako. Can I play there, nanay? Ngilitian ko siya. Of course, Colt. But you have to listen to Doc Nika, alright? Yippee! Will do! Mahina akong natawa sa siglang ipinapakita niya. Gustong-gusto niya kapag nagte-therapy dahil sa play-based therapy kung saan naglalaro lang talaga siya sa isang silid habang inaobserbahan lang ng doktor. Di na ako nagulat na sinalubong kami ni Max sa lobby ng ospital. Alam din niya ang schedule ng therapy ni Colton. Nakasuot na siya ng lab coat niya. Lumapad ang ngisi niya ng binalingan ng anak ko na malikot dahil sa sigla. Yumuko siya at ginulo ang buhok ng anak ko. Hey there, big boy. Where's my lollipop? Pariningil ng anak ko. Sa tuwing magkikita ang dalawa, palagi niyang binibigyan ng lollipop ang anak ko. Minsan naman, tsokolate. Umastang peking nag-iisip si Max. Pinigilan kong tumawa. Well, did you cry today? Pagkahamon niya. Mabilis ang pag-iling na ginawa ni Colton. No, I didn't. I was brave. Humugot si Max sa bulsa ng kanyang lab coat. And because of your bravery, lollipop has came out. Kagad tong sabik na tinanggap ng aking anak. Nagkatinginan kami ni Max at sabay na napangiti. Remember your manners, Colt? Paalala ko. Thank you, Uncle Max. You're welcome, Colt. Nagsimula kami maglakad papunta sa silid ng doktor ni Colton. Sinamahan nga kami ni Max.
Matagal na siyang nanliligaw sa akin. Kailan ka pa dumating? Tanong ko. Earlier this morning. May gagawin pa akong rounds pagkatapos dito bago pumunta sa nursing home mamaya. Pumasok na kami sa loob ng elevator at pinindot niya na ang boto ng palapag kung saan ang silid ng doktor ni Colton. Hindi ka ba mahuhuli niyan sa rounds mo? Hindi mo naman na kami kailangan na ihatid pa. It's cool. You know how much I love hanging out with Colt. Sagot niya sabay sulyap sa anak ko na abala na sa kanyang lollipop. Ngumiti lamang ako at tinanguan na siya. Matapos kaming ihatid ni Max sa klinik ni Doc Nika, umalis din siya para sa gagawing rounds. Isang oras ang therapy, maraming test at activities na ginawa para kay Colton. Sinuri ang reflexes niya at behavior. Nakaantabay lang ako sa tabi niya buong oras. Sinabihan ako ni Doc Nika, improving daw ang pinapamalas ni Colton at kung magtutuloy-tuloy to, pwede na siyang isali sa isang normal class balang araw. 5 years old pa lang naman siya kaya sa special preparatory school ko siya pinag-aaral. Tanghali na kami nakauwi ng bahay. Matapos pakainin si Colton, naglaro ulit siya. Hinayaan ko lang at nagtungo na ako sa kwarto. Kinuha ko ang laptop at naupo na sa kama. Hindi pa nagsisimulang mag-scroll sa newsfeed ng Facebook, nakita ko na ang pagtawag ni Donita. Tinanggap ko ito at nagsimula na kami mag-video call na kadalasan namin ginagawa tuwing weekends. Anong ginawa mo sa buhok mo? Bungad ko kaagad. Naging kulay green na naman kasi ito. Isa akong lumot. Aniya na ikinatawa ko naman. Anyways, namiss ko na yung long hair mo. Day, wala ka na bang balak na pahabain pa yan? Hanggang balikat lang talaga? Hindi ka naman broken-hearted ah. Wala sa sarili ako napahaplos sa dulo ng buhok ko. Hay, minsan, naiimbyer na talaga ako sa ganda mo. Anyways, may babalita pala ako tungkol sa tiyahin mo. Binaba ko na ang mga kamay at umayos na. Anong nangyari? Inatake siya ng Webes ng gabi. Na-stroke ang tiyan mo. Naka-wheelchair na nga eh. Natigilan ako. Matagal ko naman na napatawad sa tiyang. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil matanda na rin siya at nag-iisa pa sa buhay. Kasabay ng pagpapatawad ko noon ay ang pagkumbinsi ko kay nanay na pabalikin na lang si Chang sa bahay kahit nabili na niya ito. Pumayag naman siya. Bago pa ako makasagot kay Donita, dinig ko na ang katok mula sa pintuan. Ilang segundo pa ay bumukas din ito at pumasok na si nanay. Marahil nakita niya ang pag-aalala sa mukha ko. May problema ba anak? Aniya at saka mabilis na lumapit sa kinauupuan ko. Napatingin na rin siya sa katawagan kong si Donita. Binati siya nito. Nay, na-stroke daw po si Chang. Umawang ang kanyang labi at ilang beses na napakurap. Diyos ko! Naninimbang ang tingin na ipinukol niya sa akin. Anong plano mo, Laureta? Napahagat ako sa pang-ibabang labi. Mariin akong talitigan si nanay. Baka panahon na po para umuwi tayo ng Pilipinas. Ang ganda ng movie. Nakakawindang yung plot twist. Masiglang saad ko habang nakaupo kami ni Max sa isang sikat na pizza place na talaga namang dinadayo ng mga tao dito sa Vancouver, Canada. Dahil nga day off namin pareho, inaya niya ako kahapon na mag-date. Matagal kami nagplano na panoorin ng sci-fi movie na kalalabas lang. Ngayon lang talaga nagkaroon ng pagkakataon. Next week, we should really bring Colton with us. Nakangiting sabi ni Max na nakaupo sa tapat ko. Sige, gawin natin yan. Sigurado ako matutuwa yun. Napangiti ako dahil sa pagiging maalalahanin niya, lalong-lalo na sa anak ko. Matapos ang 10 minuto na paghihintay, ay dumating din ang order ng mainit-init itong pepperoni pizza. Have you settled your flight details in going back to the Philippines? Aniya, habang nilalagyan ng slice ng pizza ang plato ko. Oo, it's going to be by the end of the month. Nasaan mo na bang resume mo sa Pillars? Ang tinutukoy niya ay ang sikat na nursing home na pinatayo ng mga magulang niya sa Pilipinas na nasa Makati ang building. Kinuha ko ang tissue na nasa gitna ng mesa at binigyan siya ng isang paraiso. Oo, it's going by the end of the month. Nasaan mo ba ang resume mo sa Pillars? Ang tinutukoy niya isang sikat na nursing home na pinatayo ng mga magulang niya sa Pilipinas na nasa Makati ang building. Kinuha ko ang tissue na nasa gitna ng mesa at binigyan siya ng isang piraso. Kahapon pa, matatanggap kaya ako ron? Ang laking nursing home nun eh. Umangat ang sulok ng labi niya. Don't worry about it. I will put a good word for you.
Sasabihin ko ang owner na hindi lang vitamins ng residents ang memoryado mo, kundi pati rin mga paborito nila. Napangisi ko siyang inirapan. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na hinayaan ka ng parents mo na dito sa Canada magtrabaho. Hindi ka ba talaga nila pinigilang umalis para ikaw mag-manage ng nursing home ninyo? Kumagat muna siya sa piraso ng kanyang pizza. As much as I love the elderly, I don't want to manage an entire nursing home. Sakto na sa akin na maging doktor lang. Sa bagay, nakaka-stress din siguro dahil tatrabahuhin mo pa, pati paperworks. But since you will be working there soon, maybe I can change my mind. Napasinghap ako dahil sa naging pahayag niya. Don't tell me. Sumandal siya sa backrest ng kanyang upuan. Nakangiti niya akong pinagmamastan. I will be there by the end of next month. Susunod ako sa'yo. Seryoso? Di, joke Max. Mahina siyang natawa. Oo nga, seryoso. Of course, I have to settle things here first. But I will be there. Ayokong mamiss ako ni Colton. Uminit ang pisngi ko sa ligoy ng pasaring niya. Kahit kailan, hindi niya ako minadali sa pagdedesisyon. Alam niya kung gaano kahirap sa akin na magtiwala at magmahal muli. Alam niya dahil sinabi ko sa kanyang lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Hindi niya ako hinusgahan. Naalala ko pa na matapos kong maikwento sa kanya noon ang nangyari sa amin ni Gavin, isa lang ang naging komento niya. Ang sabi niya, gago yun ah. Gusto mo turukan natin ng tranquilizer? Doon ko napagtanto na hindi naman pala mabigat, na okay lang palang ibahagi ang madilim na parte ng buhay mo, basta sa tamang tao lang. Minsan naisip ko na siguro dapat sagutin ko na si Max, pero sa kasulok-sulukan ng puso ko, may konting puwang pa rin dito na hindi ko maintindihan kung paano at paano ko mapupunan. Gusto ko na kung mamahalin ko man si Max, buong-buo ng sarili ko, dahil deserve niya ang buong-buong pagmamahal. Pagkatapos namin kumain, inihatid na niya ako sa bahay. Hindi ko na siya naimbita sa loob dahil alam ko natutulog na si Colton. Matapos magpaalam, tumulak na rin siya pa uwi. Pumasok na ako sa loob ng kwarto at nag-shower. Nagbihis na ako ng kulay gray na nightshirt at nagtungo sa kusina para magtimpla ng gatas. Nadatan ko si nanay na ganun din ang ginagawa. Ipagtitimpla na rin kita, Laureta, alok niya. Napaupo na ako sa silya. Sige po, Nay, salamat. Nanood kayo ng sine ni Doc Max? Tanong niya habang nagtitimpla na. Opo, ilang segundo niya pa akong pinagmasdan. Alam na alam ko ang katanungan sa likod nito. Hindi ko pa po siya sinasagot, Nay. Iniabot niya na sa akin isang tasa ng mainit na gatas. Sumimsim na ako mula rito. Ano po ba talagang hinihintay mo? Kung ako ang tatanungin, botong-boto na ako sa kanya. At tingin ko naman may gusto ka rin sa kanya. Nagiwas ako ng tingin at tinuon ito sa hawakan ng taas na nilapag ko na sa mesa. Pakiramdam ko kasi masyadong perpekto para sa akin si Max. Dinig ko ang malalim na paghinga niya. Masamang bagay ba yon? Nagangat ako ng tingin sa kanya. Nakita ko ang maingat niyang pagmamasid sa akin. Tapatin mo nga ako, Laureta. Ikaw ba, may nararamdaman pa sa lalaking yon? Mabilis ang ginawa kong pag-iling. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Siguro may konting titirang nararamdaman pa po ako para sa kanya. Baka, pero baka takot na lang po. Kaagad naging manayad ang tingin niya sa akin. Hindi niya na makukuha ang apo ko. Hindi ako papayag kaya hindi ka dapat matakot, anak. Mapait akong umiti. Inalala ang makapangyarihan ng lalaking iyon. Alam ko kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Lalo na ngayon, natatakot ako. Kung makapagsalita naman po kayo, parang kilala niyo po siya. Bakit? Anda ka na bang sabihin ko sino siya? Natikom ko ang bibig at muli, kinuha ang tasa ng gatas. Uminom ulit ako. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ni nanay kung sino ang tatay ni Colton. Hindi ko sinabi sa kanya. Ang alam lang niya ay isang politiko. Hindi rin naman ako inusisa pa at pinagtuunan niya na lamang ng pansin ang pagbangon ko. Pakiramdam ko kapag sinabi ko sa kanya ang katauhan ni Gavin, sasabihin din niya sa akin ang katauhan ng sarili kong ama. At dahil dito mas lalong hindi ako naging handa. Para naging tahimik na kasunduan na lang namin ang hindi pagpapalitan ng impormasyon na iyon hanggang sa hindi na ibabahagihan ng isa. Siguro dala lang tong takot ko sa nalalapit na nating pag-uwi sa Pilipinas. Gusto mo ba na wag na lamang tayong tumuloy? Dito na lang tayo sa Canada. Okay lang po. Tsaka nakanda ng lahat. Kawawa rin po si Chang sa bahay. At isa pa,
Miss ko na rin sina Donita at Nanay Lolita. O siya, sige, pwede naman tayo na bumalik pa dito. Nang maubos na ang gatas, tumayo ako. Nilagay ko na ang tasa sa lababo. Ako na ang maghuhugas niyan. Matulog ka na, si nanay. Tinanguan ko siya at tumalikod na. Nasa may pintuan na ako na muli niya akong tinawag, kaya naman napalingon na ulit ako. Hindi ba? Marahan akong tumango. Lumabas na ako ng kusina at pumasok na ako sa kwarto. Bumungad sa akin ang anak ko na nakapajamas at nakaupo sa kama ko. Napansin ko kaagad ang basa niyang pisngi. Halatang galing siya sa pag-iyak. Mabilis akong yumakap sa kanya at sinuri ang kanyang katawan sa anumang sugat. What's the problem, baby? Why are you crying? Kaag niya akong niyapos at isinubsob ang mukha sa aking tiyan. Nakikita ko pa ang pilit niyang pagpapakalma sa kanyang sarili. Bad dream? Tanong ko sabay haplos sa kanyang buhok. Ramdam ko ang paggalaw ng kanyang ulo. Wanna tell me about it? I lost you, nanay? Aniya sa maliit at paos na boses. Marahan kong hinawakan ang kanyang baba upang matingnan siya sa mukha. Di pa rin niya kinila sa munting braso mula sa pagpulupot ito sa aking bewang. What do you mean, Colt? You were gone. I couldn't find you. I looked for you everywhere. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi. Ramdam ko ang lamig nito dulot ng kanyang munting luha. Ngumiti ako para makampante siyang hindi ako mawawala. I won't be gone, Colt. That will never happen. Malikot pa ng tingin niya, nakikita ko pa rin dito ang takot at pangamba. Naupo ako sa tabi niya, hinagod ang kanyang likod. It's just a bad dream, baby. Masamang panaginip lang. Did you do your evening prayers? Dahan-dahan siyang umiling. I forgot. Bumuntong hininga ko. Kaya pala, I told you to always pray before going to bed, right? Tumango siya at nagsimula na namang igalaw ang isang kamay sa harap. Hindi na nagpirmi. How come you've forgotten? Untag ko sa istriktong boses. Because I kept on thinking when you will be home, nanay. Uminit ang puso ko dahil sa paglalambing niya. Otomatikong nawala ang dapat na pangangaral ulit sa kanya tungkol sa pagdarasal. Colton, I'm always home. You know that? Because home is where your heart is. Agarang dugtong niya. And nanay's heart is? Always with Colton King Gutierrez. Masigla niyang pagpapatuloy. Nakangiti at walang nakakubling pangamba sa mga mata. Hinagkan ko ang noo niya. Now, do you want to go back to your bedroom or do you want to sleep here? Here. Alright then. Now, say your evening prayers. Bumagsak ang balikat niya. Akala siguro nakalusot na. Sinulit ko na ang mga nakalabing araw sa trabaho. Hindi pa man nakakaalis, binalot na ako ng lungkot dahil sa gagawing pag-iwan sa mga residente at katrabaho na naging malapit na sa puso ko. Pamilya na rin ang turingan namin at kahit na minsan makulit ang matatanda na kasi siguro kung ito ang katangian nila na pinaka namimiss ko. Tapos ka na ba sa shift mo, Laureta? Si Shaira. Oo, dadaanan ko na lang yung mga gamit ko sa locker area. Pwede bang samahan mo na muna ako sa TV area? Ililipat ko kasi yung mesa eh. Kailangan ko ng makakatulong? Oo naman, sige. Naglakad na kami patungo sa TV area. Ang kwarto ko sa nagtitipon ng mga matatanda para manood ng palabas tuwing relaxing time nila. Wala namang tao roon dahil may schedule lamang ang TV session. Ngunit taking gulat ko, nang pagdating namin nakita ko na ang matatanda na nagtitipon. Nakatayo silang lahat, ang iba may hawak na mga lobo. Sa tabi ay ang nakatayong si Max na may hawak na bouquet ng bulaklak. Halos mapatali pa ako sa gulat nang may nagpasabog ng confetti. Oh my God! Usal ko sabay hawak sa dibdib sa pagkabigla. Birthday ko ba? Lumapit sa akin si Max na nakangisi. Binigay niya sa akin ang bouquet. Farewell party mo to. They want to properly send you off with a bang. Tinanggap ko ang bouquet at muling pinagmasdan ng mga itsura na matatanda na naging pamilya ko na rin. Dumapo rin ang tingin ko sa mga kasamahang nurses. Ang iba, maluha-luha pa. Naramdaman ko tuloy ang pangilid din ng mga luha ko. Kinantahan nila ako. May mga matatanda na nagbigay ng mensahe na talaga namang nagpainit ang puso ko. Nagkwento rin si Nurse Jane sa unang araw ko sa trabaho na unang araw din na nagkakilala kami. Matapos ang mahaba-habang kwentuhan na sinabayan din ng tawanan, meron kaming kaunting salo-salo. Hay,
Baka balik na naman sa pagiging istrikto itong si Doc. Wala na kasing darling Laureta niya eh. Pang-aasar pa ni Shaira. Nagsitili ng mga kasamahan ko at inasar na nga kami. Isama mo na lang kasi si Doc, Laureta. Sabad naman ang isa. Oo nga, Laureta. Susunod naman talaga ako eh. Next month? Nakangising anunsyo naman ni Max. Mas naghiyawan pa sila. Hindi na matigil-tigil ang panunokso. Pati matatanda ay sumali na. Sobrang init ng pisngi nito dahil sa matinding kahihiyan. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Laureta sa Pilipinas? Ano ang gagawin niya sakaling makita ni Gavin ang anak nilang inakalang patay na? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.